po, eto na. Eto na. Woo! Yeah! Mukhang may nagtatraydor na mga DD shit or sa mga grupo ng mga DDS dito kay Senador Bato de la Rosa. Yan ang sinasabi ko sa'yo, Senador Bato de la Rosa. Maniwala ka, hindi mo na alam kung sino ang kakampi mo ngayon. Hindi mo na alam. Baka ang nagsusumbong pa, ang tumatawag pa sa NBI ngayon, ay baka hindi mo masabi, Baka hindi mo masabi, mga kaalyado rin ni Digong yan, na nagtatraydor sa'yo para maaresto kang hayop ka kasi, nangako-ngako ka. Ang sabi mo, kapag naaresto ka, sasama mo si Digong sa ICC, pero hindi ka tumupad sa usapan. Hindi ka tumupad sa usapan. Puti ka talaga. Anong sabi mo? Anong sabi mo? Pag naaresto ka, anong pinangako mo? Ito, pakinggan ninyo. Anong sabi? Anong sabi? Kayong samahan si dating Pangulong Duterte sa The Hague? Magkasama niya ako doon. Wala na yun na muna siya kasama doon. Kung pagkikita ko ng ICC na ilagay kami sa kwarto, pwede magkitabi lang na kwarto para maalalayan ko sana niya habang nandun siya. Willing daw po kayong samahan si dating Pangulong Duterte sa The Hague? Yes, ang dating Pangulong Willing ba kayo samahan si dating President Rodrigo Roa Duterte sa dahig? Oh yes, it's a honor with my part. Parang gago. Sa tingin mo, kaya ito si Bastian Duterte, kunyari, bad joke. Nako po, hindi bad joke yun. Parinig kay Bato de la Rosa yun dahil ginamit mo si Digong ngayon, merong paraan para mabantayan mo siya doon, masamahan mo. Ano ginawa mo? Nagtatago ka. Parang gusto nyo na lang ni Bongo ngayon, si Digong na lang magdusa sa lahat ng nangyari sa war on drugs extrajudicial killing. Samantalang ng presidente si Digong, putik nagi kayo nakapaligid kay Digong, halos himurin yung tumbong pet niya. Para makuha nyo ang mga dapat nyo makuha, benefits para sa kanya. Ngayon, putik nako. Kita nyo to mga kababayan. Eto tanong. Mga kababayan, huwag na tayo magplastikan. Press 1, maraming nagtataka kung bakit parang NBI ang porsigido mahuli si Bato de la Rosa. Press 1. Maraming nagtataka, di ba? Teka, iharap lang natin yung camera rito, Hindi nakikita masyadong kagapuhan ko. Nangangabit ako eh. Okay. Okay, direct. Join back. Action! Maraming nagtataka, bakit? Kasi nga, ito mga kababayan, alam nyo naman, ito hindi ba kayo nagtataka? Nung si Digong kulang-kulang 13 hours nando doon sa Villamor Air Base, walang gumagawa ng drama, walang gumagawa ng mga decoy, walang mga gumagawa ng mga kung ano-anong paraan para maitakas si Digong, wala. Pero si Bato, halos nagkagulo-gulo, maitakas lang siya. Di ba kayo nagtataka, pamilya Duterte? Di ba kayo nagseselos? Na bakit nung si Digong ang aarestohin na, yung tatay ninyo hindi nagkaganito, pero nung si Bato nagkagulo na. Bakit? Alam nyo kung bakit? Lumalabas, pagdating sa otoridad, ang malakas si Bato. Pero kapag dating sa mga politiko, malakas si Digong. Ang problema, si Digong, yung aaresto sa Villamor Air Base, hindi naman aaresto ang mga politiko, ang aaresto mga otoridad. Si Bato, naging PM mayor, pulis, naging general. Halos yung mga nakaupo pa dyan, naging tauhan niya. Anong ibig ko sabihin? Isipin nyo mga kababayan. Ito, hindi ko naman sa sinasabing sure na ganito iniisip ni PNP Chief Nartates. Pero mga kababayan,
Mga PM mayor yan, mga kamistan niya yan. Si Nartates, upper class niya. Si Bato de la Rosa. Oh, sino mga pulis dyan? Hmm? Gusto niyo patunayan ko? Gusto niyo patunayan ko? Na kapag talaga naging general, especially PMA, hindi ko alam kung bakit mahirap arestuhin, bakit ang hirap mahanap. Bigyan ko kayo ng example. Nahuli ba si Senador Lacson dati? Nahuli ba? Ah, ah, nahuli ba? Si Lacson, PMA. Naging PNP chief. Isipin mo, uhuli sa'yo mga tauhan mo? Oh, come on. Huhulihin ka ng mga tauhan mo, huhulihin ka ng kamista mo, huhulihin ka ng ka-PMAyer mo. Paano gagawin nyo? Sige nga, paano senaryo? Ay, hindi kayo nagtataka. Isipin mo. Isipin nyo mga kababayan. Putik, ang tawag dito, mindset ba? Mindset. Isipin mo. Kung talagang si Senador Bato de la Rosa gustong arestuhin ng pulis, binabantayan, isipin nyo, di ba dapat yung buong Senate pinalilibutan ng pulis yan? Para kung saan man sulok, yung parang ginawa ni CIDG General Torre that time, siya ang director hepe ng CIDG. Pinalibutan nila para walang access palapasok, walang access palabas. At dapat nagkakaroon ng checkpoint yung mga sasakyan, kung yung mga lalabas ba, wala ba dyan si Bato de la Rosa sa loob? Dapat nagkakaroon ng checkpoint. Ginawa ba ng kapulisan yan dahil sa Senate? Wala. Kaya nga, tingnan mo, isipin mo, nagtataka siguro kayo bakit NBI. Tapos, sabi pa ito ni John Vic, alam mo John Vic, ayaw kitang anuhin ayaw kitang banatan dahil gusto ko yung performance sa'yo, performance ng utol mo, si Ombudsman Boyeng Rimulya. Di ba, ang ganda ng ginawa ni Ombudsman ewan ko kung may nakapanood ng live ko kagabi. Ewan ko. Hindi ko alam kung may mga nakapanood sa inyo ng live ko kagabi about dito kay Ombudsman Boyeng Rimulya. Press 3. Napanood nyo ba yung explanation ko about kagabi? Kung bakit ngayon niya lang isasampa yung kaso kay Joel Villanueva at kay Jinggoy Estrada. Kasi kasi di ba ang daming nambas kay Ombudsman Boyeng Rimulya noong December. Kasi hindi nagkatotoo yung magbibigay ng warrant ng 15 or 16 ng December o kaya before Christmas. Napanood nyo? Ang dahilan pala, tinitignan niya muna kung si Joel Villanueva at si Jinggoy Estrada kung saan pupuntang grupo. Kasi, kung si Joel Villanueva at Jinggoy Estrada ay pupunta sa grupo nila Tito Sen, kasi yan dalawa na yan, kahit naman involved sa flood control anomaly yan, hindi naman ibig sabihin kakampi na agad kay VP Inday Sara Duterte. O pwede na involved sila sa flood control anomaly, pero pagdating kay VP Inday Sara Duterte, against sila. So kung kakampi sila kay Tito Sen, mag-against VP Inday Sara Duterte sila, gagawin ni Ombudsman Boyeng Rimulya, hindi muna nila isasampa yung kaso kasi maglalabas ng waran. Ang mangyayari niyan, mababawasan ng senator, mababawasan si Tito Sen ng kakampi against kay Sara. Kaya ang ginawa ni Ombudsman Boyeng Rimulya, putik, nanonood lang sa kanila. Pinanonood si Joel Villanueva at si Jinggoy kung saan pupuntang partido. Ang problema dito sa dalawang to, putik na yan, involved na nga sa flood control anomaly, mas pinili pa mag-pro Sara. O putik, nagyayabang kayo, majority kami, marami kaming bilang. Nung nakita ni Ombudsman Boyeng Rimulya, nagpunta kayo sa grupo nila 10K Boy, Peter Cayetano. Nakita ni Ombudsman Boyeng Rimulya, nagpunta kayo sa grupo na para mag-pro VP Sara Duterte. Di isasampa niya na ngayon yung kaso para may maglabas ng warrant. Bali ang grupo nyo. Dahil maglalabas ng warrant sa inyong dalawa, kukulangin na yung bilang nyo dyan. Kaya, John Vic, ayaw kitang anuhin kasi putik, kapatid mo si, Ombudsman Boyeng Rimulya, ang ganda ng ginawa ni Ombudsman Boyeng Rimulya, ang ganda ng mati niya, ang ganda ng play niya. Pero putik, alam mo John Vic Rimulya, sa totoo lang, kahit yung mga PM mayor na yun sa baba, kasi hawak mo ang PNP chief,
hawak mo ang mga kapulisan kasi DILG ka. Kahit magkaka-PM mayor pa yan, magkakamista yan. Kung sincere ka talaga, arestuin si Senador Bato de la Rosa. Maaresto yan. Maaresto yan. Maniwala ka. Kaso nga lang, di natin alam kung anong plano ng utak mo, sir. Sinalakay ng CIDG at NBI isang bahay subdivision, Balibago, Angeles City, na posibleng pinagtataguan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Oh, nandito si IDG, andito rin si John Vic. Oh, nagsalita po si John Vic. Pakinggan muna natin, ha. Si John Vic nagpreso sa Pampanga. Taga lang. We do not talk about that. Tumangking magbigay ng pahig si SILG, John Vic Rimulya, sa isinagawang pagsalakay ng CIDG at NBI sa isang bahay umano'y kinaroroonan ng Senador Bato de la Rosa. Ako hindi ko alam kung itong impormasyon na ito from NBI or itong impormasyon na ito hindi natin alam kung galing sa NBI or galing through DILG by John Vic Rimulya. Bakit? Kung itong impormasyon na ito na si Bato de la Rosa nasa isang bahay sa Pampanga, itong impormasyon galing kay John Vic Rimulya, tinawagan niya lang NBI, Melvin Matibag, NBI Director, magpunta tayo, magsanib pwersa tayo. May nakuha ako impormasyon bahay dito sa Pampanga na si Bato de la Rosa. Sir, kung sa'yo manggagaling impormasyon, doon ka naniniwala. At kung ikaw ang pupunta dyan, answer, hindi mo maaresto. Bakit? Halos lahat ng ginagawa mong press con, sir, lagi na lang muntik mong maaresto, muntik mong mahuli. Anak na. Kay Atong Ang. Ito may kay Atong Ang. Muntik na namin maaresto, nakita dun eh. Kaya pagdating namin dun, wala na. Anak ng teting ka. Anak ng tipaklong Don Vic Rimulya, sir. Pero alam mo, sa totoo lang, Don Vic Rimulya, wala kang problema sa akin. Kasi maganda yung performance sa utol mo. Damay na kita. Pero sa totoo lang, Don Vic Rimulya, I don't care, it doesn't matter kung maaresto pa si Bato de la Rosa. Di ba, Kap Ninyo Barsaga? Nandiyan si Kap. Bakit? Hayaan nyo na si Bato. Kung gusto ng DDS na hindi arestuin si Bato, ibigay natin. Para magdusa mag-isa si Digong. Nandito naman si Digong, andito si Bato, walang problema. Ang mahirap, nandito si Digong, nandito si Bato. Yung pinuno naman ang nakakulong. Ano ba problema? Yan ang gusto ng DDS, bahala sila. Ang problema, DDS, mga tangat bobot makikita ng utak ninyo. Gusto nyo proteksyonan si Bato de la Rosa. Tanungin nyo muna yung pamilya Duterte kung gusto nyo ba talagang proteksyonan si Bato. Dahil the more na pinoproteksyonan nyo si Bato de la Rosa, parali-rali kayo sa kalsada, hindi namin papahuli si Bato, iaari namin ang buhay namin sa kanya. Hindi kami papayag na hinuli si Dugong, magagayo rin kay Bato. Bago kayo mag-rally, bago nyo proteksyonan si Bato de la Rosa, mga didisit na tangang bobo makikita ng utak, na mga ungas, na mga bugok. Tanungin nyo muna, hoy Pulong, Unggoy, hoy Baste, Barbie, hoy BP Inday Sara, Saltek, okay lang ba na proteksyonan namin si Bato de la Rosa, mag-rally-rally kami rito? Tanungin nyo muna yung tatlong magkakapatid, bakit? Baka sila nga mismo ayaw na para mahuli na si Bato de la Rosa at samahan si Digong dahil sila naman magkakasama sa war on drugs extrajudicial killing. Dahil the more na tinatakbuhan ni Bato de la Rosa yung kaso na yan, hinahayaan niya si Digong magdusa mag-isa sa kaso. Bobo kayo lahat. Tama na sabi ni Barbie Baste. It's a bad joke kung mahuhuli si Bato de la Rosa. Pero natuwa naman ako kasi may makakasama na tatay ko, may mag-aalaga na sa kanya. Isipin nyo yon. Isipin nyo yon. Kunyari, it's a bad joke, pero yun talaga ang nararamdaman niya. Yung joke na yung mensahe yung kay Bato, hint yun na, hoy Bato, steer ka lang. Sabi mo dati pa, si tatay, pasasamahan mo, ganito, ganyan. Iaalay mo ang buhay mo sa kanya, sasalo ka ng bala para sa kanya. Pero ngayon tinatakbuhan mo para bang ang gusto mo, Bato, yung tatay ko na lang ang magdusa lahat-lahat doon, pero nung siya ang presidente, himutpet kayo. Hindi ka lang talaga mabanata ni Baste, Duterte, Bato de la Rosa ng direktahan. Alam mo kung bakit? Magsisimula kayo magwatak-watak dahil siguradong may kakampi sa'yo. Win-win.
Your blood pressure is increasing. Acting lang yan. Ito ninyo, kung ako nga si Pangulong Bongbong Marcos, kung ako lang masusunod, gagawa pa ako ng press con, sasabihin ko pa kung ako si PBBM, walang aaresto kay Bato. Hayaan nyo mabuhay ng normal yan. Huwag natin ipatupad yung ICC punyetang warrant na yan. Ang mananagot kay Bato, ang aaresto kay Bato, mananagot sa akin. Yan ang magandang i-press con mo, Pangulong Bongbong. Pag dumating din warrant, ng hayop na si Bongo na yan, pag dumating yung warrant na yan, walang magpapatupad, hindi aaresto yung si Bongo. Ang umaresto kay Bongo, mananagot sa akin. Walang ibang pwedeng managot sa war on drugs, extrajudicial killing, kundi si Digong. Hayaan yung mapulok, mag-isa yan doon. Isipin mo, pag nag-press ko ng ganun si Pangulong Bongbong, ano dating sa magkakapatid na Duterte doon? Ano magiging dating sa magkakapatid na Duterte noon? Ang mangyayari niyan, eto pang tatlo ang gagawa ng paraan para tumraidor, magturo, maaresto si Bato de la Rosa. O, di ba, isipin nyo, gagawin si Pangulong Bongbong, walang aresto. Lahat ng warrant na darating ngayon, kahit sino pa, wala nang aarestuhin. Protektahan niyo yung mga yan. Hindi dapat patupad dito yan, kasi international warrant yan. Walang ibang pwedeng magpatupad, kundi kay Digong lang. Hayaan nyo sa mabulok mag-isa. Hayaan nyo sa mabulok mag-isa doon. Ba't iniintindi nyo pa si Bato? Ba't iniintindi nyo pa si Bongo maaresto? Ando doon yung pinuno. At saka ba't nyo gagalawin si Bongo at si Bato? Babait yan. Ganun ang gawin mo, Pangulong Bongbong. Para sampal kay Lustay BP Inday Sara Duterte at saka kay Barbie Bastey Duterte at saka kay Pulong Duterte, o mas kilalang 51 billion boy. Tunaw yung chewing gum. Di ba tinatapon yun? Tunaw, nalunok ko lahat, kakadaldad. Di ba? Pero maganda. Ayan yung mabulok yun. Mutaanin nyo si Bato. Kasi mga kababayan, mag-concentrate tayo kay BP Inday Lustay Duterte. Anong kwenta nung si Bato madadala dun sa ICC, tapos si BP Inday Sara Duterte hindi naman mapapanagot, hindi makukonvict. Sige nga. Di ba? Kung si Bato hindi ma-aresto, so si BP Inday Sara Duterte naman makukonvict. Mawawala na sa pwesto, hindi na makakatakbo ng kahit anong klaseng posisyon. Hanggang sa pinakamababang posisyon sa gobyerno, hanggang kagawad, kapitan, hanggang SK. Hanggang presidente ng Union, presidente ng Paluwagan, hindi na makakatakbo yan habang buhay hanggang magunaw na mundo. Mas okay yun. Doon tayo pumokus. Ngayon, kung si Bato de la Rosa maa-aresto, tapos si BP Inday Sara Duterte makukonvict pa, maalis pa sa pwesto, hindi na makakatakbo sa kahit anong klaseng posisyon, mas masaya. Di ba? Ganun lang kasimple. Pangulong Bongbong, ako advisor mo. Ay, nako, maraming sasaya kung ako advisor mo. Magiging happy lahat ng mamamayang Pilipino kung magiging advisor mo. Kasi Pangulong Bongbong Marcos, sa totoo lang, ang advisor dapat meron din konting evil mind. Press 5, naniniwala kayo? Ang isang advisor dapat ng isang presidente, kalahati mabuti, kalahati masama ang utak. Kasi kung mabait na presidente, mabait pa advisor, ang putik wala na mangyayari. Dapat, kung mabait ang presidente, yung advisor, demonyo!